Ako ang birhen ng bundok, puting kamelyo, at ang pinakamahusay sa paggamit ng lason doon. 3 taon na ang nakalipas, tinago ko ang aking pagkatao at naglibot sa lambak ng Luzon. Doon ko nakilala si Antonio Reyes, ang aking asawa. Nagpakasal kami at lubos na nagmamahalan. Ngunit hindi nagtagal, nagsakit ng husto si Antonio. Marilag, baka talagang hindi na ako gumaling. Hindi! Gagaling ka! Maniwala ka! Gagaling ka! Takot ang lahat sa dalagang lasom. Walang alam si Antonio sa aking pagkatao. Ngayon, ang tanging makakapagligtas kay Antonio ay ang puting liryo ng bundok. Kailangan kong magrisgo, magbenta ng gamot dito, bumili ng liryo kay San Agustin. Gintong liryo ng bundok! Isa lang, milyon na ang halaga! Kidnapin natin yan! Okay. Ano ang ginagawa mo? Ano yan? Ako'y dito para tulungan ka sa iyong negosyo! Umalis. Alice! Tigla! Ang binti ko! Ang binti ko! Masakit! Ang binti ko! Para gamutin ng aking asawang pulang liryo. Gusto nyo, ipagbalik din ang puting liryo? Yak! Ikaw na walang silbi, dumating ka dito. Ang mga gamot mo ay mapapagnakaw. Mas mabuting ibigay mo na sa akin. Abot mo! Ang kamay ko! Masakit! Bundok-puting kamelyo! Lasong tunaw budo ng dala! Kahit konting dumilan, agad kang matutunaw! Siya ang dalagan lasong! Tulong! Tulong! Sa sandaling makuha ko ang puting ni Rio. Makakapamuhay na kami ng tahimik. Sabi ng mga tao dito, mo ay pinakamatapang. Tama ba? Antonio! Marilag, may dala siyang manuskrito ng maestro, kukunin ko ang kopya. Magstay ako sa kanila. Hindi ako makakauwi. Alagaan mo ang sarili mo. Opo. Kailangan ko ng malakas na gamot na hindi makikita ng karaniwang tao. Kailangan ko ng malakas na gamot pang-abort, yung hindi makikita ng karaniwang tao. Bakit siya bibili ng gamot pang abort na hindi kilala ng karaniwang tao? O baka... Wala ba? Meron. Marami ang nagsasabi. Ang saffron ng kanlurang bayan, kapag abort at sterilize at hindi nakakasira ng ganda. Totoo ba ito? Totoo. Ngunit iba-iba ang epekto. Sabihin mo ang edad ng babae at kalusugan niya. Para tamang gamot ang ibigay, baka mapahamak siya. 一举躲荡古廊下。
Marunong siya sa gamot, kaya ako pumunta bilhin ng gamot na wala sa Luzon. Arito taong gulang, marunong sa gamot. Antonio, ang ipapalaglag mo ay aming anak. Kayo dalawa, bakit hindi? Bakit kailangan itago at palaglagin? Paano mo nalaman na para sa asawa ko? Meron ba o wala? Itong hinihingi mo. Kapag ininom ng babae, mag-epekto sa kalahating oras. Hindi na makabuntis. Sigurado ka ba? Tama. Dahil dito ako pumunta. Sigurado ka bang naisip mo? Takot ka ba na hindi ko mabayaran? Isang tangte. Sabat pa. Ang pag-aaral at gamot mo, ako ang nagbabayad. Walang pera sa bulsa. Bakit ngayon? May 100 kail ka? Ang jud na to ay 300 tile. Sapat na ba? Hindi pa sapat? Sapat na. Bigay mo na. Antonio. Ano ang itinatago mo sa akin? Atayin mo talaga ang anak natin. Marilag, nandito ka na. Nalalamig ka siguro. Niluto ko ito para sa'yo. Uminom ka na. Marilag, uminom ka na. Saffron ng kandurang bayan. Antonio, seryoso kang sasaktan ako. Masama ang pakiramdam ko. Hindi ko gusto uminom. Kailangan mong mapahinga. Niluto ko ito para sa'yo. Uminom ka na. Antonio, mahal mo ba ako? Siyempre, mahal kita. Mahal mo ba ang aming anak? Siyempre, mahal ko. Anong sinasabi mo? Uminom ka na. Papakainin kita. Antonio, ako ay talagang lasong. Isang asawa lang sa buhay. Buuman o patay. Ikaw ay nangako na mahal ako habang buhay. Hayaan mong makita kung gaano katagal ang iyong buhay. Masama ang pakiramdam ko. Gusto ko magpahinga. Okay, mapahinga ka muna. Aking anak. Dong Antonio. Magtiwala ka. Ako'y magiging mabuti sa'yo.
Dong Antonio, naghihintay na po si Doña Marilag sa bahay. Donya... Sino ka talaga? Mag-umpisa na. Ho... Marilag, gising ka na? Saan ito? Dito sa bahay ng Don Ray. Dito na tayo titira. Tingnan mo, pinaganda ko talaga itong silid para sa'yo. Mas maganda to kaysa sa kubo natin dati, di ba? Antonio, sino ka talaga? Ako, ang Don ng bahay na ito. Mula ngayon, ikaw ang babae ng Don. Masasarap na pagkain, yaman at karangalan. Mayroon lahat. Hindi ka na maghihirap pa. Hindi ako maghihirap. Bakit mo pinatay ang aming anak? Bakit? Ako, Antonio, doon na tayo mag-asawa. Gusto ko lang malaman kung bakit. mas mabuti na hindi mo nalalaman. Hindi ko sinasabi para sa ikabubuti mo. Marilag. Sa wakas, nandito ka na. Matagal na kitang hinintay. Sino ang kapatid mo? Sino ka? Walang galang. Ang donya ng bahay ng Don. Ikaw lang isang aliping babae. Magmano ka sa donya. Ikakasal ka sa iba. Antonio! Asawa na? Gusto mo akong gawing pangalawa? Marilag, 5 taon na kami mag-asawa. Si Antonio ay nagsawa. Gusto niyang maranasan ang buhay ng mahirap. Kaya 3 taon nang nakalipas, pinakasundo ka niya bilang kabit. Nabalitaan ko buntis ka na. Hindi ko matiis na magtrabaho ka sa labas. Walang maayos na katayuan. Kaya pinauwi ka ni Antonio. Ngayon, meron ka ng katayuan bilang kabit. Alam mo ba kung bakit pinatay niya ang bata? Dahil ako ang asawa, walang anak. Ikaw na mababa ang uri. Kung magkaanak, papahamak ang bahay ng Don. Ikaw na baruban na kabit na walang anak. Maghintay ka na lang. Mamatay sa kamay ko. Antonio, niloloko mo lang pala ako. Antonio, niloloko mo lang ako palagi, di ba? Marilag, huwag kang mag-alala. Wala akong problema na hindi ka makabuntis. Hindi kita papabayaan dahil dito. Wala ka sa akin. Wala kang problema. Siyempre wala. Hindi, bakit mo pinatay ang anak ko? Hindi mo man lang ako pinansin. Kung hindi, paano mo ako niloko? Bobo ako. Bob na, kahit alam kong may mali, pinilit ko pa rin malaman ang totoo. Ginawa ko ang lahat para daling ka dito, para maranasan mo ang kayamanan at karangalan. Paano ko hindi ka papansinin? Nahanap ni Donya ang puting lirilyo ng bundok at nagpagaling sa akin. Ang tanging hiling niya ay ipasterilize ka bago pumasok. Paano ko tatanggihan? Gusto mo rin gamutin ako? Maintindihan mo ako. Tama, di ba? Kaya ang sakit mo. Matagal nang gumaling? Oh, Antonio, huling tanong ko na lang.
niloko ako sa kasal. Pinilit akong maging asawa. Pumatay ng anak ko. Ang mga ito, walang nagpilit sa'yo. Ikaw ang nagplano. Tama, di ba? Oh, niloko kita. Ngunit totoo ang pag-ibig ko. Marilag, huwag kang mag-alala. Nawala na ang sakit ko. Walang sinuman ang makakapagbanta sa akin gamit ito. Madalas na akong magbisita sa iyong silid. Antonio, kayo ka. Marilag, huwag kang maging suplado. Si Donya ay mabait. Basta ikaw ay magalang, hindi hirapan. Si Donya ang mag-aayos ng negosyo. Ikaw ang mag-aalaga sa akin. Hindi ba't maganda ito? Maalaga sa'yo. Dahil mabait ako sa'yo, hindi mo ako pinapahalagahan at ginagamit lang ako. Marilag, ating kita dito para maging mayaman. Sino pa ang makakapagbigay sa iyo nito? Ikaw ay karaniwang tao. Si Rosalinda ay anak ng isang opisyal. Sa katayuan, di ka maaring maging asawa ko. Antonio, nandidiri na ako sa iyo. Ikaw! Dahil kasama mo ako sa 3 taon. Papalapasin mula ngayon. Walang relasyon tayo. Marilag! Tumigil ka! Kung lumabas ka ngayon, huwag kang umasa na babalik. Mas gusto ko pa. Harangal sa! Hindi kita papayagang umalis. Wala kang makikitang daan palabas. Anong gagawin mo? Antonio, kahit mababa ang aking estado, ako ay isang Kung ngayon, pumasok ako at lalabas na duguan at patay, hulaan mo. Mapapansin ba ang bahay ng Don Reyes? Walang galang! Marilag! Bitawan mo ako! Hindi ko gustong gawin ito, ngunit hindi ka sumusunod. Ngayong pinili mong maging akin, ikaw ay nakatadhana sa akin. Tama ang kayamanang ibinibigay ko. Ari ulit, huwag mong sisihin ang parusa. Antonio, bitawan mo ako ngayon din! Ang pamilya ni Marilag ay hindi mataas. Normal lang na hindi siya marunong ng protocol. Hayaan na lang akong turuan siya ng protocol para hindi ka na mahirapan, mahal. Mas maingat ka, Donya. Pasensya ka na. Marilag, sana tandaan mo, dito sa bahay, Ako lang ang iyong sandigan. ako lang din ang makapagprotekta sa'yo. Alice, tauhin si Aling Marila sa likod. Antonio! Huwag naghahanap ng kamatayan.
ba talaga ang gagawin mo sa akin? Sundin ang utos ng asawa. Turuan kang magpakabait. Simula. Una kong ituturo sa iyo ay ipaalam sa iyo ang pagkakaiba ng asawa at kabit. Magtiwala po. Ang karayom ay is. Kahit tusukin ang buto at masaktan, walang bakas na maiiwan. Ilagay ang mantika ng sili pagkatapos tusukin. Maganda. Ituturo sa iyo ni Doña Rosalinda. Walang makakalimutan si Aling Marilag. Marilag, tandaan mo, ikaw ay pangalawa lamang. Ang buhay mo ay nasa amin. Hindi ka na makakapagpasya para sa sarili mo. Si Antonio ang nagloob. Hindi ko gustong makipag-away. Ngunit Rosalinda, ikaw ang naghahangad ng kamatayan. Patay na pa to! Matigas pa rin ang bibig! Ikaw ay isang basurang babae. Kung hindi mo nilandi si Don Antonio, isang lalaking may mataas na estado, magugustuhan ka niya? Maligayang pagkakamali. Siya ang lumanti sa akin. Walang hiya! Ituloy nyo! Kita kay Aling Marilag ang inyong galing. Opo. Ipaparamdam ko sa iyo ang lasa ng tubig, sili. Maroon akong paraan at pasensya para ikaw ay magpasakop sa akin. Antonio! Antonio! Marilag, tingnan mo, napaso ang kamay ko. Okay na, hindi na masakit. Kapag gumaling na ako, sisiguraduhin kong magiging masaya ka. Antonio! Sabi mo, magsasama tayo habang buhay. Huwag mo akong iwan. Opo. Ang aking anak. Antonio! Matikman mo ang hirap para malaman mo sino ang lapitan. Parang ang ugali mo, kailangan pang i-polish para magamit. Walang hiya ka. Sumunod ka!
Antonio! Sumilence! Antonio, totoo pala. Ito ang buhay natin. Huwag mag-alala, Aling Marilag. May malamig na tubig na magpapalamig. Ang mga butas ng karayom, kahit lagyan ng sili buong gabi, hindi man lang magbabalot. Kayo lahat. Hindi ko kayo papatawarin. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo. Palimigin si Aling Marilag. Mas malinaw ang sakit, mas matatandaan ang batas. Opo. Kicker. Hoy, ilabas niyo siya. Pagod na si Donya. Umuwi na kayo. Opo. Kung sumunod ka lang, di mo naranasan to. Marilag, gusto kong malaman mo, sa bahay ng Don, ako lang ang protekta mo, at ang iyong sandigan ay ako lamang. Maris. Parang di ka pa natuto. Ang aking anak. Tulong. Tulong. Antonio. Antonio. Anak, ang aking anak. Antonio, ang aking anak ay patay na. Tayo lahat ay sasama sa kanyang libing. Marilag, gutom ka na, kain ka na. Matapos kumain, magmano ka kay Doña Rosalinda. Matapos manuhan, opisyal ka ng bahay ng Don. Antonio, kinagawa mo. Alam mo mahal kita, di ba? Marilag, alam kong mahal mo pa rin ako. Opo. Mahal kita. Hindi kita kayang iwan. Kahit niloko mo ako. Mula ngayon, ikaw ay babae ni Don Antonio. Ikakasal ka na? Gusto mo pa akong gawing aliping babae? Kahit pinapagawa mo na, turuan ako ni Doña Rosalinda.
Ngunit pag naisip ko na para lang panatili ako, ramdaman ko pa rin na mahal kita. Marilag, alam ko palagi. Mananatili ka sa tabi ko, di ba? Mananatili ako sa tabi mo. Ngunit tandaan mo ang pangako mo. Dito sa bahay ng hindi mo ko papabayaan. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, hindi kita papabayaan. Tandaan mo ang sinabi mo. Uminom ng alak. Kalimutan natin ang lahat ng awaye. Simulan natin muli? Pwede ba? Antonio, tama ka. Mahal pa rin kita. Ako ay dalagang lasong. Ang dugo ko ay pinakamatinding lasong. Para sa'yo, ang pinakamatinding lason. Magpakamatay ka na! Pagod na ako ngayon. Usapan na lang bukas ang paghahandog ng saa. Sige. Magpahinga na tayo. Umuwi ka muna. Sabi mo kay Donya, ipagpaliban ang tsa. Baka sabihin nyo, walang galang. Magpahinga ka ng mabuti. Para pagkatapos, may lakas ka sa mga gawain. Antonio, ang dugo ng dalagang lasong sa loob ng 7 araw, unti-unting tutunawin ang iyong mga laman. Hahabol mo ako sa 3 taon. 7 araw, makikita kitang lulunurin ng sakit. Ang 7 araw na ito ay magiging masaya. Huwag matakot, anak. Papapuntahin ko sila sa impyerno para maging kasama mo. Tulo! Tulo! Walang hiya! Di ako makatulog dahil sa'yo! May lakas ka pang magulo! Nasaan siya? Wala po. Ano? Walang hiya! Ang tapang mo magpanggap at manakot! Walang hiya ka! Gusto mo maghinala? Wala kang takot na sabihin namin kay Donya at iparusahan ka niya? Alam mo ba kung ano ito? Lasong tila. Lasong? Ikaw, marunong kang gumamit ng lasong. Lasong tila. Perpekto para sa iyo, matandang manunukso.
Pakiusap. Pakawalan mo. Wala na ako alam. Pakawalan mo ako. Gagawin ko ang lahat. Hindi kita kailangan. Gusto ko lang bayaran ang buhay ng anak ko. Alam mo ba kung ano ito? Lasyong ulo ang tawag dito. Maranasan mo, sarap nito. Huwag kayong mag-alala. Di magtataka. Ang inyong kagalang-galang na Don at Donya ay sasama na din sa inyo. Hangbagan mo maghatid ng tsa. Walang modo kang probinsyana. Pasok ka na. Gusto mong hintayin ka ni Donya? Marilag, narito ka na? Kay Donya. Masaya ako naintindihan mo. Matapos maghatid ng tsaa, opisyal ka ng bahay dito. Ligaya, kumuha ng tsaa. Aling Marilag, ayon sa batas dito, sa paghatid ng tsaa, kailangan kang lumuhod ng 3 beses. Mangyaring lumuhod. Marilag. Bagong mga anak ako. Mahina ako. Malamig ang lupa. Di ako makaluhod. Ikaw, sapat na. Di ka man lumuhod. Ayos lang. Ang puso ay nasa tiya, di sa pagluhod. Oras na. Don Antonio, ano nangyari? Agad kumuha ng albularyo. Don Antonio! Agad kumuha ng albularyo! Walang hiya! Anong ginagawa mo? Una pa lang dito, nagsuka ng dugo si Don Antonio. Umalis ka na! Sa sitwasyong ito, pa si Donya, nasisihin ako. Parang hindi naman siya nag-aalala kay Don Antonio. Ako'y nag-aalala kay Don Antonio. Hindi ako mapakali umalis. Hihintayin ko lang ang resulta ng albularyo. Marila. Nandito na ang albularyo. Don Antonio. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Sabi mo na! Don Antonio, ang pagdudugo ay dahil sa pagbara ng similya na nagdulot ng init ng katawan. Don Antonio, hindi na kayo makapag-anak. Ano? Hindi pwede. Paano nangyari to? Antonio, pinatay mo anak ko, kaya ipinadala ko sa iyo ang lasong wala ng anak. Wala pa ako anak! Paano si Don Antonio? Albularyo, tingnan mo ulit si Don Antonio! Don Antonio, mahina ang pulso niyo. Kayo, may 7 araw na lang ang buhay niyo. Ano? Ano? Ito?
Antonio. Ang puting liryo mo ay kulang sa taon. Hindi sapat ang bisa. Hindi lang hindi nagamot, nagpalala pa ng sakit. Salog kang babae. May lakas ka bang suntukin ako? Ang puting liryo ni Antonio ay buhay niya. May lakas ka pang magpanggap? May 7 araw na lang siya. Masaya ka na ba? Walang hiya. Huwag kang magbintang. Tagabukid ka lang. Alam mo ba ang liryo? Antonio, wala siyang alam. Pinagbintan niya lang ako. 1 taon kong hinanap ang liryo para kay Antonio. Sabi mo, hindi ko alam? Sige na, huwag na kayong mag-away. Albularyo, ang kalagayan ko ngayon, ano ba talaga ang dahilan? Dong Antonio, ang iyong puso ay magulo at mabilis na nagbabago. Parang kulang ang bisa ng gamot at nagpalala ng sakit. Ilang taon ba ang puting liryo ng bundok na ibinigay mo? Ako. Sa mga kwento, 1 dekada bago lumaki ang puting liryo ng bundok. Ang sayo, Donya, walang sapat na taon. Walang hiya! Huwag mong ako siraan! Don Antonio, kailangan ninyo sa loob ng 7 araw makakuha at inumin ang puting liryo ng bundok. May pag-asa pa kayong gumaling. Kung hindi, gamot na makakapagpagaling sa inyo. Hindi ba kayang hanapin ng anumang gamot? Umuwi ka at sabihin sa iyong magulang, sa loob ng 7 araw, kailangang makahanap ng puting liryo ng bundok. Kung hindi, ikaw at ang pamilyang Mendoza ay lahat mapaparusahan. Don Antonio, ang aking ama, 10 araw na ang nakalipas, nakuha na niya ang puting liryo ng bundok. Ngunit natatakot akong may mangyaring masama, kaya hindi ko sinabi kaagad kay Don Antonio. Umalis ka. Po. Sigurado ka na makakating ito sa loob ng 7 araw. Don Antonio, mag-asawa tayo. Paano ko hahayaan na hindi ka tulungan? Ligaya ada di paalam sa aking ama sa loob ng 7 araw. Dapat ning ibalik ang liryo. Ha! Kapag nakuha ng ama ang sulat, siguradong gagawa siya ng paraan para tulungan ako. Hindi mapapaloko ang pamilya Mendoza. Ngunit, hindi ko rin pwedeng ibigay lahat sa kanila. Kailangan ko rin magpadala ng tao. Ang liryo ng bundok, kung may mali ulit, nganib ang buhay ni Don Antonio. Walang hiya! Tumigil ka! Kung ako sa'yo, simula nang pumasok ka, nagsakit si Don Antonio. Siguro ikaw ang naggala ng masamang espiritu. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto ko lang sabihin, ang hirap ng pinagdaanan ng Mendoza. Kung maiuwi di Rio, baka maantala ni Aling Maril. Di maganda para sa'yo. Mas mabuti siguro, ipatanggal ko ang masamang espiritu ni Aling Marilag. Payag ka ba, Don Antonio? Para hindi makapagsira si Marilag kay Don Antonio, kailangan ko siyang patayin. Ang pinakaasahan ngayon na makakuha ng puting liryo ay ang pamilya Mendoza. Unahin muna natin makakuha nito. Tama si Donya. Bagong dating, kailangan tanggalin ang malas. Agad tawagin paring maestro. May bagong dumating. Dapat tanggalin ng malas. Agad kumuha ng paring maestro. Antonio, kahapon mo pa sinabi, hindi na ako papabayaan. Marilag, isang seremonya lang. Biglang sumakit ako. Sana ay magtiis ka. Pwede ba? Marilag, isang maliit na bagay lang. Hindi ka naman mag-aalangan, di ba? Handa. Siyempre, handa. Walang hiya! May lakas kang itulak ako! Patulong! Bitbitin si Aling Marilag!
Kumuha ng paring maestro! Gagamitin mo ang masamang galing laban sa dalagang lasong? Rosalinda, naghahanap ka ng kamatayan. Huwag kang tumingin. Kumakain sina Don at Donya. Walang panahon para sa iyo. Ako ang namamahala sa seremonya ngayon. Pumatay ka ng anak ko! Magbabayad ka ng buhay! Bago ka pumasok sa bahay na ito, napatay na ang iyong anak! Ano naman sa akin? Maestro, simulan na. Isa kang demonyo! Maestro, sigurado ka ba? May demonyo talaga siya. Ligaya, napasok siya ng demonyo. Kailangang tanggalin na yon. Kundi, malalagay sa panganib ang bahay ng Don Reyes. Ano? Demonyo? Paano natin tatanggalin ang demonyo? Ano ito? Ito ay pulbos ng pagsubok. Pwede itong inumin para lumitaw ang demonyo. Pagkatapos ay latigo ko at aalis na ang demonyo. Pulbos ng 5 bato. Maestro, pilitin natin siyang inumin ito. Maestro, Ipainom mo sa kanya ang pulbos ng pagsaway. Kapag ininom ang pulbos, magiging walang malay at parang baliw. Maaring hubarin pa ang damit. Gusto niya akong sa harap ng lahat magmukhang baliw. Walang awa talaga. Tanggalin ang tali. Antayin lang kumilos. Ang pulbos, marilag. Magmukhang baliw na sinasakyan ng demonyo. Sayang. Ang lason na ito ay hindi sapat para sa aking lasong dugo. Maestro, aswang sa likod mo. Walang kwenta ang sinasabi mo! Ikaw ang aswang! Niloloko mo ang lahat! Aswang! Patayin kita! Maestro, tingnan mo! May aswang sa likod mo! Lumingon ka! Nasa likod mo siya! Aswang! Aswang siya! Walang kwenta ang sinasabi mo! Aswang! Ha! Itigil niyo siya! Itigil niyo siya! Aswang! Anong ginagawa nyo? Agad yung dakpi ng mangkukulam na ito? Ang lakas mong hampasin ako! Agad kumuha ng tubig!
Hinampas mo ako. Donya, kitang-kitang marka. Umalis ka! Ang pulbos ng lasong langgam ay sasaktan ka mamaya. Agad sila buhusan ng tubig. Donya? Nalunod ka ba sa init? Nakita ko mismo si Ligaya ay naging lobo. Walang katotohanan. Sapat na. Tumahimik kayo. Huwag mong kalimutan kung bakit ka pinatawag. Kung di mo magawa, ingat sa ulo mo. Obo. Ang salamin na ito ay isang sinaunang sandata ng aking ninuno. Kapag sinilip, makikita ang tunay na anyo ng demonyo. Anong hinihintay pa? Agad na silayan si Aling Marilag. Opo. Rosalinda, bakit hindi pa tapos? Don Antonio, napalayas daw ako ng Donya. Ngunit sinabi ng maestro, si Ligaya ang demonyo. Pinagwawala siya. Ngunit nung nasa gitna pa lang, pinigilan na ni Donya. Sabi ulit ng maestro, ang salamin niya raw ay makakapagpakita ng Kami ni Donya ay magsasalamin na. Walang galang! Si Doña Reyes, kung malaman na may demonyo, nasaan ang dangal ng bahay ng Don Reyes? Katulong! Palayasin ang manggaganso! Huwag po, Don Antonio. Kung hindi natin gagamitin ang salamin, ang mga tao sa bahay natin ay magkakagulo na. Gusto ni Donya, gawin na lang. Oras na. Ang mukha ko! Anong nangyayari dito? May mekanismo pala. Nakikita ang mukha ng lobo? Manloloko nga. May lakas ng loob, manloko ng asawa ko. Kwardiya, dalhin ang demonyong ito. Siraan ang paa at ikulong. Donya, hindi ako! Ginawa ko lang ang sinabi mo! Huwag mo akong iwan, Donya! Dalhin siya. Donya! Bakit nakatayo lang? Agad kumuha ng albularyo! Agad pumunta sa bahay at sabihin kay ama. Mas mabilis, mas mabuti. Kayong dalawa! Siguro ikaw ang may gawa nito. Salot ka! Patayin kita! May lakas kasaktan ako? Walang respeto! Dalhin si Donya sa kanyang silid. Don Antonio, siya yan! Abahan mo lang, ikaw ay salot! Marilag, pasensya ka na sa ginawa ni Donya. Tapos makuha ang puting liryo, titiyakin kong hindi na siya maglulunod sa kalokohan. Don Antonio, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang nag-utos na paalisin ng demonyo. Ikaw! Marilag! Huwag kang magyabang! Don Antonio! Gising ka na? Panahon na para bayaran mo ang utang mo. Tumulong ka kay Rosalinda. Ginamitan mo ako ng torture. Nilinlang mo ako. Mo ang aking anak. Lasong bituka para sa iyo. Mararanasan mo ang anak mong buhay na lumalabas sa tiyan mo. Hatas lang, di ba?
Ikaw nga ang bruha na gumawa nito. Matapos mong inumin ito, mararanasan mo kung ano ang tunay na bruha. Tulong! Mangmang na paring maestro, gaano karaming tao ang niloko mo gamit ang iyong peke? Lasumulo ito. Sa loob ng isang sandali, matutunaw nito ang iyong utat. Wala na. Ginamit na ito ng mga matandang babae. Papakita ko sa iyo ng bago. Magaling ako sa gamot. Mukha ko! Bakit naging ganito? Doña Rosalinda, hindi ko pa naranasan ang mabilis na pagkasira ng balat na ito. Ano ba talaga ang laso nito? Kailangan ko pang siyasatin. Si Marilag ang may gawa nito. Siya ang nagbabago ng mukha ko. Saan si Ligaya? Di ko po alam kung saan siya. Noon ay tumating na sina Chinong at Doña Mendoza. Itay! Inay! Umupo po kayo! Pumunta na kayo! Po. Rosalinda, bakit naging ganito ang mukha mo? Inay, si Antonio at ang babae niyang asawa. Di ko alam kung anong ginawa niya. Ginawa niya akong ganito! Walang hiya! Pinarusahan na ba ni Don Antonio ang babaeng yun? Hindi pa ako nakahanap ng ebidensya laban sa babaeng yun. Ina, ikang sakit ni Don Antonio. Alaman niya ngayon na hindi tamang edad ang puting liryo ng bundok. Ano? Sabi ni Don Antonio, kung hindi mahanap ang liryo, papatayin niya tayong lahat. Ano gagawin natin? Rosalinda, huwag mapanik. Paano hindi ako magpanik? Halos ipahinto niya ang hininga ko. Kung hindi ko siya niloko, na nahanap na namin ang liryo, ipapadala sa loob ng 7 araw. Ang nakikita mo ngayon ay bangkay ko na. Ganito pala siya kawalang puso. Ina, anong gagawin natin? Puting liryo ng bundok. Paano mahahanap sa 7 araw at ipadala sa Maynila? May isang puting liryo ng bundok sa Maynila. Kung makakuha tayo, hindi lang natin mapapatay. Ang babaeng yun, mapapalagay mo pa ang buhay ni Antonio at bahay ng Don Reyes. Ina, nasaan ang puting liryo? Nasa loob ng palasyo, nasa kamay ni Reyna Isabela. Mahina ang prinsipe. Ang puting liryo ay para gamutin ang prinsipe. Hindi siguro ibibigay ni Reyna. Bukas ay may pagdiriwang si Reyna. Kung malasan ng prinsipe at tayong magligtas gamit ang pamilyang gamot. Sabi mo, si Reyna magbibigay ng malaking gantimpala? Masyadong mapanganib ito. Tama. Doon,
Kung mahuli tayo, lahat ng Mendoza ay mapapatay! Paano kung si Marilag ang naglagay ng lason? Huwag mag-alala. Sa aking galing, walang makakahalin tulad sa atin. Siya ay asawa ni Don Antonio. Kung madamay si Don Antonio, ano ang gagawin natin? Ikaw ay asawa ni Don Antonio at anak ng pamilyang Mendoza. Ang pamilyang Mendoza ang nagligtas kay Prinsipe Mateo. Ligtas. Tungkol kay Antonio, wala siyang alam. Mas mabuti kung mailigtas siya. Kung hindi, hayaan na lang si Reyna Isabela ang tanggalin ng banta para sa atin. Anak na tanga. Ikaw kasi, masyadong mabait. Kung makakuha tayo ng puting liryo, ipagmalaki ang iyong kabutihan sa bahay ng Don. Mas mabuti kung mapasunod natin sila. Kung hindi, kailangan nating tanggalin ang bahay ng Don. Ina, susunod ako. Bukas. Abangan ang palabas. Rosalinda, ikaw naman. Bakit ka narito? Ang pista ng Reyna ngayon. Ang mga babae ng bahay ay pupunta. Sumama ka sa akin. Ako, sasama sa iyo? Ikaw ay taga-bukid at asawa ng Don bilang pangalawa. Dapat nang lumabas at makita ang mundo para hindi mapahiya. Opo, alam ko po. Maghintay po kayo. Magpapalik lang po ako. Plano na kitang tapusin ngayong gabi. Sasama na lang sa'yo sa palasyo. Tingnan natin kung anong laro mo ngayon. Aling Marilag, pakiusap po. Lang kay Don Antonio at Doña Marilag. Aling Marilag ay pangalawang asawa, kaya sa maliit na karwahe lang po. Walang modo na probinsyana. Di talaga baday sa ganitong okasyon. Marilag, sa totoo lang, ang pangalawang asawa ay hindi pwedeng dumalo. Pinilit ni Rosalinda na dalhin ka. Mag-ingat ka sa sasabihin. Rosalinda. Sino po itong Donya? Ina, siya po ang bagong asawa ni Don Antonio. Hindi siya marunong sa mundo. Umiyak para sumama. Walang magawa si Rosalinda, kaya pinasama na lang ang ganito okasyon. Hindi para sa pangalawang asawa. Pinilit na talaga sumama. Walang alam sa mga asal. Wala talagang mararating ang pangalawang asawa. Donya, hindi ko piniling magpanggap na pangalawang asawa. Ano ang ibig mong sabihin? Tahimik! Hindi siya marunong ng asal. Wala kayong pakialam. Nagsasalita ang mga Donya. Ang pangalawang asawa ay sumasabat. Walang alam sa asal. Rosalinda, ang pangalawang asawa ay responsibilidad mo. Turuan mo siya ng asal. Opo, Ina. Naintindihan ko po. Rosalinda, ang asawa ni Don Antonio ay responsibilidad mo. Turuan mo siya ng maayos. Opo, Ina. Naintindihan ko po. Doña Mendoza, sa palagay ko, masyado mong itinuro sa anak mo ang magpakumbaba, kaya naka-eksena ang manlulokong babae. Tama. Ang mga mapagmataas na puta, kailangan lang sampalin para sumunod.
Bagaman karaniwan, nag-aral din ako. Sabi sa... Huwag magsalita ng walang kwenta. Kayo na mga donya, nag-aaway parang chismosa. Is this the pag-uugali ng mga donya ng Maynila? Sino ka ba? Walang hiya kang probinsyana. Mapansin ka ng mga katulad namin na mga mayayaman ay isang karangalan. Doña Mendoza. Ganito din ba kayo lagi? Nagsasalita ng masama tungkol sa iba? Di natin alam kung ilan ang binabatikos ng inyong mga bibig. Nagkakamali ka. Ang mabuting tao ay hindi nagsasalita ng masama. Ang dalawang donya ay mahilig mang-gossip. Yun ang kanilang problema. Wala kaming kinalaman. Mahilig manggulo ang dalawang donya. Bagay na nila. Wala kaming kinalaman. Hindi ba ito ang pamana mong hikaw? Bakit nasa katawan ng isang babae? Ako, hindi ko napansin. Marilag, ikaw ba ang nagnakaw nito? Wala nang pumasok ka. Ano hindi ko ibinigay? Ang pagkain at damit mo ay higit pa sa akin. Ang legal na asawa. Regalo ko ito. Paano mo nagnakaw? Uy, sa harap ng iba, mukhang mabait. Palibasa, nagnakaw pa ng regalo ng legal na asawa. Bago kami umalis, Doña Marilag ang nagbigay nito. Ay, sino ang niloloko sino? Pamana ng pamilya Mendoza ito! Paano ipapamigay sa isang babae? Ang lakas ng loob mo. Sa loob ng bahay na yon, nilabas mo pa ang linako mo hikaw. Don Antonio, wala akong pakialam, pero anong klase ang babae mo? Tama! Don Antonio, hindi magandang taste mo. Di mo kilalang tao. Maawa po kayo. Hindi ko sinadya na siya'y sumama. Ipapauwi ko siya ngayon. Maawa po kayo. Hindi ko sinadya na siya'y sumama. Papauwiin ko na siya ngayon. Dumating na si Reyna Isabela! Magandang araw, Reyna Isabela. Reyna Isabela, buhay na buhay. Matindig na kayo. Salamat, Reyna Isabela. Bagong asawa ng aling pamilya ito, bakit hindi ko siya nakita dati? Reyna Isabela. Ito po ang aking bagong asawa. Si Marilag de la Cruz. Ang aking pagtiriwang ay para lamang sa mga mayayaman at may mataas na katungkulan. Antonio, dinala mo ang iyong mababang asawa. Sumama dito. Hindi mo ba ako iginagala? Hindi po. Hindi ko sinadya siyang dalhin. Siya ang lumabag. Gusto niyang makita ang mundo. Kaya siya sumunod. Hindi ko sinadyang dalhin siya. Siya ang hindi sumunod. Gusto niya makita ang mundo. Sumunod lang siya ng lihim. Opo, Reyna Isabela. Para makasama sa pagdiriwang, nagnakaw pa siya ng pamilyang hikaw ko para magbukang barang niya. Ako at si Don Antonio, kamakailan lang nalaman. Walang hiya! Ang lakas mong magnakaw ng hikaw ng amo! At nagtago ka pa para makasama dito! Taong walang moralidad, ang lakas mong magpakita dito at insultuhin ako! Ilabas siya! 塔卢胡云能塔龙蓬贝瑟斯特嘎 Reyna Isabela. Maraming salita tungkol. Kung pakinggan lang sila at parusahan ako, baka masira ang pangalan ninyo. Tahimik! Walang hiya! May lakas ka pang banta? Nasa iyo ng hikaw ko. Ano ipagtatanggol mo pa? Pinagkayaw ko ang mga tulad mo. Magaling kang magsalita para manlinlang. Halos malinlang na ako. Ilabas siya! Halos maloko na ako sa iyo. Tado pagbantay. Hatakin siya palabas. Dumating si Prinsipe Mateo! Sino na paya kay Ina? Magandang araw, kagalang-galang na prinsipe. Lason! Lasong liryo ng Heron.
Bakit nilalasonan si Prinsipe Mateo? Magtindig na kayo. Salamat, kagalang-galang na prinsipe. Lasong lirio ng Heron din. Gusto pala akong ipahamak. Mateo, hindi ka pa masyadong magaling. Bakit ka lumabas? Bihira lang maganda ng spring banquet si Ina. Paano ako hindi pupunta? Huwag kayong mag-alala. Ako naman, magstay lang sandali, tapos uuwi na. Umupo ka dito. Mahal kong anak, mabuti at nandito ka. Ina, toast ko po kayo. Mateo! Anong nangyari? Mateo! Mateo! Anong nangyari, Mateo? Tumulong kayo! Tawagin ang punong albularyo! Mateo! Reyna Isabela, ang ating pamilya ay may pinakamagagandang gamot. Mahusay din sa mga sakit. Makatulong sa prinsipe. Hayaan po akong suriin ang pulso ng prinsipe. Bilisan mo! Kung mapapagaling mo ang prinsipe, may malaking gantimpala ka. Opo. Reyna Isabela, nilaso ng prinsipe ng lasong liliyo ng Heron. Ano? Nilas! Opo, ang laso na ito ay napakalakas. Kung sa loob ng kalahating oras, walang gamot ang prinsipe, baka hindi na siya mabubuhay. Kung sa loob ng kalahating oras walang gamot si Prinsipe Mateo, baka hindi na siya mailigtas. Mateo! Nasaan ang albularyo? Nasaan siya? Bakit hindi pa siya dumating? Mateo! Reyna Isabela, huwag po kayong mag-alala. May pamanang gamot sa aming tahanan na makaliligtas kay Mateo. Maswerte po, may natitira pang isa. Handa ko pong ibigay ito para gamutin si Prinsipe Mateo. Magaling, Doña Mendoza. Kung mapapagaling mo si Prinsipe, hindi ka magsisisi. Gagawin ko ang lahat. Ay nasa aking anak, na si Rosalinda. Agad na ipakain kay Prinsipe! Bilisan! Rosalinda, dito. Bilisan! Agad na ipakain! Agad na ipakain kay Prinsipe! Bilisan! Mateo! Anong nangyayari? Hindi ito posible. Hindi mo ba sinabi na ito ay panglahat ng lason? Bakit pag ininom ni Prinsipe, lalong lumala ang kanyang sakit? Ang aking lason ay mas malupit kaysa sa lasong liryo ng Heron. Ngunit ito ay makakapagpawalang bisa nito. Hindi masisira ang katawan ni Prinsipe. Para na rin niligtas ko siya. Doña Mendoza, Rosalinda, nakakalungkot. Ang inyong palabas ay nasira ko. Hindi mo ba sinabi na ang lason na ito ay pampatanggal ng lahat ng lason? Bakit pag ininom ni Prinsipe Mateo, lalong lumala ang kanyang sakit? Hindi maaari. Reyna Isabela, ang binigay ko ay tunay na pampatanggal lason. Reyna Isabela, maniwala po kayo sa akin. Walang hiya! Kung may mangyari kay Prinsipe Mateo, hinding-hindi kita papatawarin. Ina, anong nangyayari? Hindi ba sinabi na walang mangyayari? Paano ko malalaman? Walang pag-asa na ang puting liriyo ng bundok. Ang bagay na ito ay dapat ipasok kay Marilag. Kung hindi, ang pamilya Mendoza ay walang mapupugaran. Mateo, aking mahal na anak Mateo. Si Prinsipe Mateo ay mahina ang pamilyang Maharlika ng alaga na mabuti. Sa tingin ko, mayon malamang ay malagay sa panganib. Mateo, kung may mangyari sa'yo, ano ang gagawin ng ina? Mateo. Reyna Isabela, makakapagligtas po ako kay Prinsipe Mateo. Reyna Isabela, makakapagpagaling ko po si Prinsipe Mateo.
Hindi ito panahon para magpakitang gilas. Paano mo gagalingin si Prinsipe Mateo sa kaunting alam mo? Gusto mo bang madamay kami? Malapit na mamatay si Prinsipe Mateo. Reyna Isabela, sa halip na maghintay, hayaan po akong subukan. Kung hindi ko siya magalingin, hayaan po akong barusahan. Okay. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi mo siya magalingin at may nangyari sa kanya, ako'y titiyak na ang pamilyang Mendoza at Reyes ay ipapapatay. Nanunog ka ba sa init? Huwag kang magpadalos-dalos. Salot! Ang Oleander ay nakamamatay! Gusto mo lasonin si Prinsipe Mateo? Marilak! Bumaba ka! Siya ay baliw! Hindi pa sapat na madamay kami sa bahay, dito pa rin kami madadamay! Guardia! Bitayin ninyo ang baliw na ito! Tagapagbantay! Bitayin ninyo ang baliw na ito! Mateo, gising ka na. May masakit pa ba sa'yo? Wala na, Ina. Ano ang nangyari? Punong albularyo! Agad na pakinggan ang pulso ng prinsipe! Magandang araw, Reyna Isabela. Ilisa, pakinggan ang pulso ng prinsipe! Opo. Reyna Isabela, ligtas na ang prinsipe. Ginang de la Cruz, salamat sa pagligtas sa prinsipe. Ikaw ay magkakaroon ng malaking gantimpala. Obligasyon ko po ito. Salamat, Reyna Isabela. Reyna Isabela, ang prinsipe ay talagang ngalason. Dapat hanapin ang salarin para hindi na mapahamak ang prinsipe. Walang hiya. Sa oras na makita ang lasong liryo ng heron sa'yo, hindi ka na magmamayabang. Reyna Isabela, si Prinsipe Mateo ay talagang ngalason. Dapat hanapin ang salarin para hindi na mapahamak ang prinsipe. Puno albularyo, bakit dumugo ang bibig ni Prinsipe Mateo? Totoo bang dahil lang sa lason? Reyna Isabela, ang pulso ng prinsipe ay talagang nalason ng lasong liriyo ng Herod. Totoo ng lason? Guardia! Ikulong at i-search ang lahat! Hanapin ang salarin! Patayin ko siya ng mapait! Reyna Isabela, pakalma po. Marilag, patay ka na ngayon. Ina? Anong nangyayari? Paano nangyari ito? Gusto ninyong ipasok sa akin ang paglason sa prinsipe. Ngunit hindi ninyo akalain na suot ko na ang amulet na nagtatago ng lahat ng amoy. Hayaan kayong maranasan ang bunga ng inyong gawa. Amoy, lasong liriyo ng heron! Hindi posible! Guardia! Paghukayan siya! Tama! Kayong dalawa ang naglason sa prinsipe. Hindi ako! Guardia! Bitayin siya! Dalhin siya palabas! Patayin ang lahat ng Mendoza! Bitayin sila! Guardia! Bitayin siya! Bitayin siya! Patayin ang lahat ng Mendoza! Bitayin siya!
Reyna Isabela! Reyna Isabela! Patawarin niyo po ako! Reyna Isabela! Walang kinalaman ng pamilya Reyes dito. At saka si Prinsipe Mateo ay inirigtas ng aking asawa. Reyna Isabela, patawarin niyo po kami! Sapat na. Dahil kay General Reyes na nabuwis ng buhay, ang pamilya Reyes ay ligtas. Ngunit hindi kayo bitayin. Ngunit may parusa. Ang pamilya Reyes ay tanggalin ang titulo. Magiging karaniwang tao. Don Antonio, huwag niyo kaming pabayaan. Don Antonio, para sa iyo siyang naghanap ng puting liryo ng bundok. Don Antonio, huwag niyo kaming pabayaan. Don Antonio. Pitayin sila lahat. Ang puting liryo ng bundok ay nasa Reyna. Si Marilag ay pinagpala ng Reyna. Siya ang makakatulong sa akin. Marilag. Reyna Isabela. Bagaman ang Oleander ay magpapaalala, ngunit hindi maalis ang lasong liryo na Heron. Kailangan pa ng puting liryo ng bundok para gumaling. Marilag. Reyna Isabela, kahit na ang Oleander ay magpapaalala kay Prinsipe Mateo, hindi pa rin ito tuluyang maalis ang lason ng lasong liryo ng Heron. Kailangan pa ng puting liryo ng bundok para tuluyang gumaling. Marilag? Matiwala ka, Don Antonio. Kung sasama ka sa aking bayan, may paraan akong iligtas ka. Ginang de la Cruz, napakalaking gawa mo. Anong gantimpala ang gusto mo? Reyna Isabela, hinihiling ko po sa inyo, palayain si Rosalinda. Siya ay kinasal na sa pamilya Reyes, hindi na siya Mendoza. Pinapayagan. Kung ipapatay ka ng Reyna, sinong paghihigantihan ko? Don Antonio, pakiusap, maghanap ng paraan upang iligtas ang pamilya Mendoza. Ang pamilya Mendoza ay para lang hanapin ng liryo, kaya nagawa ang ganoon. Walang hiya. Walang takot ang Mendoza lasonin ng prinsipe. Ano ang pakialam ng Reyes? Maghanda ng papel at tinta. Susulat ako ng liham para hiwalayan ang salot na ito. Antonio, bakit ka ganito ka? Walang puso. Nayo mo lang napansin na walang puso siya? Toto ring. Kahit gaano siya kasama, sa'yo paningin, parang pinaparusahan lang ang laruan. Paano na ikaw ang kinutukoy? Mariag, kailan mo ako dadalhin para hanapin ang lunas? Dadalhin na kita ngayon para kuhanin ang lunas. Don Antonio, may matandang lalaki na nagpapakilalang maestro ng lasong. Pinadala ni Doña Mendoza para gamutin si Don Antonio. Don Antonio, may matandang lalaki na nagpapakilalang maestro ng lasong. Pinadala siya ni Doña Mendoza para gamutin kayo. Hangad-hangad, pasok! Ha? Ang lahat ng maestro ng lasong ay sumusunod sa iisang dalagang lasong. Bakit hindi ko siya nakita sa kanlurang bayan? Pinadala ka talaga ng nanay ko? Nagpasalamat ako kay Doña Mendoza. Pinadala niya ako para iligtas ang isang tao. Wala ngayon, walang utang na loob. Don Antonio, bayani ang nanay ko para sa iyo. Humihiling ako sa kabutihan ng loob ng nanay ko. Ligtasin mo siya. Rosalinda, pumatay ng lason ang nanay mo sa prinsipe. May magagawa ba ako dito? Ipagsumbo mo kay Reyna Isabela. Sabihin, ang putang to ay naiinggit sa akin. Kaya kami nilason. Maniniwala si Reyna. Walang sala ang nanay ko. Maestro ng lasong. Kayang lunasan lahat ng lason. Kung hindi kayo ang utang na loob ay babayaran. Kayong... Antonio, itutulak mo na naman ako para sa gamot. Maestro ng lasso, ano ang kanta? Sigurado ka na kayang lunasan lahat ng lasong?
Anong lasong sa lambak ng Luzon ang hindi ko kayang lunasan? Para sa akin ay parang laro lang ng bata. Anong malupit na lasong sa Luzon ang hindi ko kayang tanggalin? Para sa akin ay walang. Iba kundi laro lang ng bata. Okay. Maestro, gamutin na po si Don Antonio. Kung mapagaling mo si Don Antonio, ako mismo pupunta kay Reyna at aaminin ang lahat. Sa oras na gamutin ni Maestro si Don Antonio, kahit magbago ang isip mo, dadalhin ka namin sa Reyna. Marilag, salamat. Kung may susunod na buhay, aalagaan kita ng mabuti. Maestro, simulan na! Kung siya ay tunay na maestro, malalaman niyang si Antonio ay nahawaan ng lasong dugo na walang maestro ang makakatanggal. Ikaw ay nahawaan ng lasong, pero ito ay mapapagaling. Marilag, ako pa rin ang mananalo. Sigurado ka? Narinig ko, mali ang pagtanggal. Maaaring mamatay. Walang hirap. Ano ang hindi ko kayang tanggalin? Walang kwenta. Walang hindi malulutas. Espesyal na pulbos ito para sa lasong ito. Uminom si Don Antonio. Magaling na siya. Uminom siya ng dugo. Natanggal na ang lasong. Uminom siya ng dugo. Natanggal na ang lasong. Bakit nangyari to? Kayong estro ng lasong din? Kayong talaga? Simula nang pumasok kayo, palaging may kakaiba. Ikaw talagang bruha. Donya, marunong din ako ng gamot. Ang inyong mga mata, kung walang problema, dapat nakita nyo. Si Maestro ng lasong ang muntik pumatay kay Don Antonio. Rosalinda, may lakas ka pang manloko? Umasa ka na. Hindi ako! Siya ang may gawa nito! Walang problema ang aking lasong. Malakas ang reaksyon ng katawan mo. Dahil ang lasong sa katawan mo ay galing sa dalagang lasong. Walang problema ang aking lasong. Malakas ang reaksyon sa katawan mo. Dahil ang lasong sa katawan mo ay lasong ng dalagang lasong. Bawat 20 taon, may dalagang lasong. Ang lasong nito ay pinakamatapang. Langit siya ang makakapagpagaling. Siya ang daladang lasong!
Ang dugo ng dalagang lasong ay kinatatakutan ng lahat ng lasong. Siya ba ang dalagang lasong? Isang patak lang ng dugo, malalaman na... Antonio, sa simula hanggang ngayon, si Rosalinda ang laging nagsinungaling. Mas niya kang pinatay. Kailan ako nagsinungaling? Huwag ka na magpalusot! Langit dugo ng dalagang lasong ang makakapagligtas kay Don Antonio. Bakit ayaw mo magpatak ng dugo? Wala ring problema. Ang pulso niya ay kakaiba. Sa pamamagitan ng pulso, malalaman ko. Espesyal ang pulso ng dalagang laso. Sa paghawak ko lang ng pulso, alam ko na. Sino ka ba talaga? Sarti taon ang nakalipas ang itinakwil ng kanlurang bayan si Hari ng Lasong. Ang bilis, wala na bang nakakakilala sa akin? Kayong dalawa ba ang umaalaga ng lasong gamit dugo ng tao? Hindi ko akalain na mapupunta sa akin ang dalagang lasong. Hilaw lang muna ako. Ang dugo mo, paano ko hindi makikilala? Ano ba talaga ang gusto mo? Bigyan mo ako ng dugo mo at hindi ko sasabihin na ikaw ay dalagang lasong. Gagamitin mo dugo ko para sa lasong dugo? Impossible! Marami silang tao. Sigurado ka bang makakatakas ka buhay? Sinong nagsabi na tatakas ako? Ikaw nga ang naglagay ng lason. Tola! Tola! Ginagamot ni Maestro si Don Antonio. Utos si Donya na huwag abalahin sila. Umalis na kayo. Ho... Pinapagamot si Don Antonio. Utos ng Donya, huwag abalahin. Umalis na kayo. Ho... Marilak, anong ginagawa mo? Ikaw talaga ang dalagang lasong. Tama, ako ang naglagay ng lasong dugo sa iyo. Lapagkabata, kami nilulubog sa banga na ito. Parang sila. Gamit ang libu-libong lasong, nilulubog sa sabaw. Hanggang sa ika-60. Kaya ang aking lasong ay walang lunas. Bakit? Bakit? Bakit mo ako saktan? Bakit? Gusto ko ring malaman. Sabihin mo sa akin. Akala ko mahal mo ako. Bakit mo ako saktan? Sabihin mo sa kanya. Bakit mo siya patayin? Lason mo si Prinsipe Mateo at ako ang sinisi.
Gusto mo ring patayin si Antonio, di ba? Salod ka! Kami, mga dalagang lasong. Hindi pinapatay ang inosente. Alam mong niloko niya ako. Walang lakas laban sa kanya, pero ako ang pinagbuntungan mo. Ang pinakamasamang pagpatay sa anak ko! Deserve mong mamatay! Hindi dapat pumatay ng anak ko! Deserve mo mamatay! Ano ang gagawin mo? Huwag mag-alala. Hindi kita papatayin. Gusto ko sana kayong dalhin sa impyerno para samahan ang anak ko. Ngunit kayong mga ito ay napakadumi. Hindi niya kayo gustong makita. Lasong bangkay ito. Papahinain kayo nito dito sa lugar na to at hindi na makapanakit. Tonya, magpakabayad ka sa aking anak. Maridag, pasensya na. Sasama ako sa iyong bayan. Babalik tayo sa dati. Pasensya na. Mahal na mahal kita. Patawad. Huwag mo akong patayin. Pakiusap. Mahal na mahal kita. Huwag mo akong patayin. Pakiusap. Antonio, huli na. Huli na ang lahat.